All right, so we are now done with discussing R and basic program. So, sunod talakay natin is paano ba maggrupo using C, and then after that will be the data frame and then succeeding video, so on and so forth. So, ano ba ang C? So, pagka sinabi natin C sa R or C container, it usually stands for combine or concatenate. Pero in this lesson, para mabilis natin maintindihan, tatawagin natin itong container. So container, it can, as the name suggests, contain variables. So pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pwedeng words, pwedeng sentence, basta nasa loob ng quotation mark. So, gawa tayo ng example. So in this example, let's say C. So kung nakikita natin 1, 2, 3, 4. Ayan, makikita natin. Lilitaw siya sa ilalim. Pwede ka din dito on its own. Kunwari 1 plus 1, 2 plus 1, 5 plus 3. So, basic math lang muna para mabilis. Pero pwede naman multiply. So, mag-integers pwede or integrals, calculus, pwede. Pero para sa lesson lang natin ngayon to understand, simple lang, math lang muna. So, pagka pinandad natin yan, lilitaw ay, ayan. So, nag-calculate na siya. So, these are some examples. So, for example, GDP. Gusto ko ilagay sa loob. Pwede din. Okay. Ayan. So, for example, i-enter ko siya. Ayan. Pupunta na siya doon sa environment dito. So, ito din. Gusto kong paanda rin, no? So, population. Ayan. Ngayon, dahil nasa container to container, pwede ko din siyang pag-multiply. Kunwari, itong GDP values, divide ko sa population para magkaroon ako ng GDP per capita. Ayan, mag-isa na yan, no? So, merong GDP per capita, etc. So, yun ang kalakasan ni ah, C. Grouping status via C. Yun lang.